ito na. Dito, mga kababayan, dito tayo sa kampo ni Digong. Yung kampo ni Digong, mga kababayan, ay ang witness daw ng AGK victims, kailangan daw ng ID. Ang lakas ng loob ng kampo ni Digong manghingi ng ID, no? Sa mga witness sa AGK, laban kay Digong. Samantalang si Sara Duterte, napakaraming pangalan na pinasa sa confidential fund pero walang record. Kaya lakas ng loob. Kailangan daw ng ID ang mga witness bago mag-witness laban kay Digong. Yung mga witness daw na magtestigo or mga testigo laban sa AGK ni Digong, kailangan daw ng ID. Bakit hindi nyo tanungin si Sara, asaan yung ID ng confidential fund na beneficiary niya at sa DepEd? Ngayon, lakas, alam nyo, sa totoo lang, kapag sa inyo, okay lang walang ID, walang record, basta yun na yun. Samantalang sa kaso na ninyo, hahanapan yung ID, lalakas ng tama ninyo Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, gigipitin nyo pa. Gigipitin nyo pa yung mga testigo. Kahit ako, pwede ako magtestigo dyan, kaya kitang-kita ko sa dalawang mata ko. Ang balita, kung pwede nga lang magtestigo dyan, yung mga newscaster ng GMA, TV5 at ABS sa totoo lang, pwede silang magtestigo dyan. Yung mga nagko-cover, yung mga reporter, mga journalist na nagko-cover sa mga pinapatumba ni Digong, nung panahon sa war on drugs yung siya ang presidente, pwedeng magtestigo yun. Yung mga yung mga reporter, kasi sila mismo nagko-cover, sila mismo pumupunta doon, sila mismo yung nagbibideo, nagkakamera, nagpipicture. Kung pwede nga lang, yung mga suko, di ba? May mga sinalvage, may mga natumba. Yung mga suko team, kahit nga si Gas Abilgas, pwede mag-witness dyan dito, isang balita, natagpuan, patay, ang kamay, kaliwete, gamit kanan, baril, pare-pareho, ang ginamit, patay sa Caloocan, parihong gamit ng baril sa patay, sa Parañaque. Yan, nakita nyo si Gas Abilgas? Pwede dyan. Yung mga reporter, kailangan yung witness. Yung mga reporter ng ABS-CBN, pwedeng-pwede dyan. Ito na. Duterte, new legal. Naku, mga kababayan. Legal team. Ito na. Ito yung sasabihin natin, mga kababayan. Saan na ba yun? Ito ba yung legal team na to? Una, ang legal team na didepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Mula sa The Hague, Netherlands, magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, ano ang update dyan? Yes, Cheryl, kinumpirma nga ni Atty. Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kompleto na ang kanilang legal team para sa pagharap ng dating Pangulo sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Binubuo raw ng 5 international lawyers ang core defense team ni dating Pangulong Duterte. Lalo ito, pawang may karanasan na sa International Criminal Court, pati na sa information technology. Git ni Atty. Kaufman, lahat daw dapat silang 5 ay pawang nakakaunawa sa pag-handle ng mga electronic evidence na isusumite sa korte. Bukod naman sa core legal team, may 2 Pilipino. So, ibig sabihin pala, mga kababayan, yung ebidensya na pinasa nga nila Trillanes doon ay mga video nga. Electronic, marunong daw sa electronic itong mga abogado ni Digong So, ibig sabihin, video nga ng mga news galing sa news or media outlet sa ating bansa. Diba? Abogado raw na tumutulong kina Kaufman. Hindi man sila bahagi ng core team, nakasuporta raw ang 2 para mayroong mas nakakakilalaan nila sa kliyenteng si dating Pangulong Duterte. Kasabay na anunsyong ito, sakto namang dumating sa The Hague, Netherlands, si Atty. Martin Delgra, kilalang kaalyado at abogado ng Duterte si Delgra. Pero hindi niya kinumpirmang bahagi siya ng legal team. Andito raw siya para magpakita lamang ng suporta sa dating Pangulo. Patuloy rin nilang kinakasyon ng pag-aresto kay Duterte na inaasahan daw muna nilang ihain o inihain ng mga kaso sa Philippine Local Court, pero hindi nga nangyari. Kampante rin daw ang kampo. Ang sabi daw, ang akala ng mga abogado ni Digong na Pilipino, sa Pilipinas sinampa. Hindi nga sa Pilipinas sinampa, kaya nga walang power ang Pilipinas Yung hiring-hiring ni Amy dyan, yan yung dahilan ng ikakatalo ni Amy Marcos, mga kababayan.
yung hearing-hearing ni Aimee dyan sa Kongreso, kahit pa mag-hearing siya araw-araw dyan, hanggang sa matapos termino niya, hindi makakalaya si Digong. Bakit? Hindi po sa Pilipinas final ang kaso. Doon po sa Netherlands. Mismo na, itong abogado na si Martin Delgra, oo, ang nagsabi. Ayan o. Kandidato nito bilang alkalde sa Davao City. Oh. Delgra, mainit pa rin daw ang suporta kay dating Pangulong Duterte kahit nakadetain ito sa The Hague. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng panayam natin kay Kaufman at Delgra. It's electronic evidence. We get disclosed huge amounts of information through databases. And people who work in a court defense team have to have an understanding of how to use those information systems. Kung may kaso man, haharapin niya. Ang hindi namin na-anticipate na yung kaso palang haharapin, dito, sa Hague. Hindi pala dun sa Pilipinas. Diba? Ang hindi daw nila na-anticipate, akala nila ang kaso sinampa sa Pilipinas. Yun nga, ang sabi ko nga sa inyo, matalino nga si Trillanes. Kasi kung sa Pilipinas ikinaso yan, mapupulbo at mababasura lang yan. Kahit sinong pinakamagaling na abogado sa Pilipinas, walang magagawa kasi doon isinampa sa Netherlands. Sabi ko nga sa inyo, uuwi si Digong sa Pilipinas, good news, pero nakagarapon. Di ba? Uuwi si Digong sa Pilipinas, nakagarapon. Kaya yung mga DDS na umaasa hanggang ngayon, magtanim kayo kangkong, kamuting kahoy, kamuti, gabi, okra, o kung ano-anong prutas pa yan, or gulay, bago makauwi si Digong, tubo na yung tanim ninyo. Kung nagsabi sa inyo, hindi sa Pilipinas i-final ang kaso, kaya huwag kayong mag-isip na makauwi si Digong. Sa Netherlands po, sa Netherlands po itinanim. Kaya sa mga nag-aantay na DDS, magtanim kayo ng kamuting kahoy, gabi, kamuti, alugbate, kalabasa, sitaw, bataw, patani. Ubusin nyo lahat ng gulay sa bahay kubo. Bago makauwi si Digong, tubo, nakaharvest na kayo, makabenta pa kayo, kumita pa kayo. Kaysa sa mga rally-rally, kayo dyan, nga kayo, napagod kayo, puno lang koto yung ulo ninyo, gutom ang kalabasan ninyo, mapagod lang kay kakasigaw dyan, hindi makauwi si Digong. Makauwi man si Digong, nakagarapon. Itanim nyo ng gulay yan. Lahat ng gulay sa bahay kubo, dagdagan nyo pa ng Maria Winto Town. Isalin nyo pa yung may bitbit ng buslo, dalay-dalay buslo, sisidla ng bunga. Yung buko ng papaya. Lahat ng mga Pilipino folk song, itanim nyo na hanggat may nabigkas na gulay. Imbitahin ninyo si Maria Makiling para alagaan yung kalikasan. Baka pati pagka-uwi ni Digong, meron kayong halbising gulay. Idamay nyo na dyan si Jose Rizal, si Lapu-Lapu, si Magellan, lahat ng bayani sa Pilipinas. Pagsama-samahin ninyo, kuhaan ninyo ng basbas para tumubo yung tanim ninyo. Bago makauwi si Digong, makaharvest na kayo. Diyos ko, kahit pa sinong bayani sa Pilipinas ang tawagin ninyo at manghingi kayo ng advice, kahit si Miriam Santiago, pwede niyong buhayin. Pwede kayong magpa-consult kay Hitler, kay Adolf Hitler, pwede niyong buhayin si Ferdinand Marcos Sr. Hingian ninyong advice. Si Ferdinand Marcos Sr., dating presidente tatay ni BBM, pwede niyo hingian ng advice o kausapin ninyo. Hanapin niyo yung vlogger na Amerikano na kumakausap ng kaluluwa. Di ba? Alam niyo yung vlogger na Amerikano na kumakausap ng kaluluwa? Anong pangalan nun? Yung may speaker pa at sumasagot pa? Naalala niyo yung sumisikat yung issue ni Vic Soto at ni sino yon? Yung direktor ni Aimee? Di ba si Pipsi Paloma, di ba? Nakakausap niya. Hanapin ninyo yon, kausapin ninyo yung kaluluwa ng mga namatay. Diba? Kahit pa si Gas Abelgas sumalangit nawa kaluluwa, patay na ba si Gas Abelgas o buhay pa? Buhay pa ba siya? Kahit magtanong kayo kay Vice President Noli de Castro, sumasalangit nawa kaluluwa niya, buhay pa pala. Kahit sino mga bayani sa Pilipinas, mula kay Juan Luna, Manuel L. Quezon, mga presidente dyan, tawagin nyo na si Jose Rizal, isalin nyo na si Gregorio Silang, sino pa yung mga nagtatahi ng flag sa Pilipinas, yung tatlong babae. Pwede nyo tanungin kung makauwi pa ba si Digong. Ang sagot nila, pakialam namin dyan. Matagal na taon na nangyaring namatay kami. Hindi namin naabutan yan. Di ba? Kahit nga tanungin niyo si Sara kung makauwi pa ba si Digong, ang sasabihin yan, God bless our way. Di ba? God bless, Lord. Yayakapin pa ni Sara yung puno ng kahoy doon sa Netherlands. Actually, nung nakaraang araw, nakita ko si Sara, niyakap niya itong punong to. Nung nakaraang araw, yung nasa likod ni Nicholas Kaufman,
Ayan, niyakap ni Sarah yung puno na yan. Nagulat ako, sabi ko, Sarah, ha? Tigil-tigilan mo yung kakaiba na yan, Sarah. Hindi na magandang isip yan. Niyayakap mo yung puno ng kahoy dyan eh. Kung merong langgam yan, kagat ka dyan. Sabi ko talaga, anong nangyari kay Sarah? Instead na abogado ang kausapin niya, bakit yung puno ng kahoy dun sa dahig ang niyakap niya? Puno ba to ng mangga o puno ng akasya? May picture yan. Si Sarah niyakap ang puno. Kakaiba. Sabi ko nga sa inyo, kung si BBM bangag, bakit si Sarah yung mayakap na sa puno? May namimiss ba siya? Hindi. Nako, sabi ko sa inyo, ito Sarah Duterte, yumakap sa puno. Ay, nako, mga kababayan, hindi ako fake news, ha? Ito, ha? Wait lang. Hanapin natin si Sarah Duterte, yumakap sa puno ng dahig. Ayan, Ayan, tignan nyo, yayakap si Sarah dyan sa puno. Ayan, tignan nyo, ha? Nangunguha ng dahon ng bulaklak. Ayan, tignan nyo. Pupunta siya dyan sa puno ng kahoy. Tignan nyo, ha? Ayan, niyakap ang puno. Ano nakita nyo dyan? Niyakap ang puno, di ba? Kakaiba yan. Sabi ko sa inyo tigil-tigilan nyo yan. Sabi kay si BBM bangag, tignan nyo, idol nyo, yayakap ang puno. Hindi inisipin may putakti dyan. Kung kinagat ka pa putakti dyan, kasalanan pa ng dahig yan. Lakas ng trip, yumayakap sa puno. Alam nyo, minsan na pag-isip-isip ako, di ba pag may kausap kayo sa cellphone, yung lupa na mababaw lang habang kakasipa mo lumalalim? Minsan yung sanga ng mga bulaklak, nawala na yung mga dahon, sanga na lang natitira kasi inuunti-unti mong, abang kausap mo, miss na kita. Kailan ang uwi mo? Oo, babalik na kami. Naubos yung dahon ng bulaklak. Kay Sarah, iba. Puno ang niyayakap. Baka mamaya-maya yung puno, wala na yan dyan. Nahugot na ni Sarah ang tawag dyan. Anong tawag doon? Adrenaline? Adrenaline ba yung tawag dyan? Yung kahit gaano kabigat na bagay, nabubuhat mo. Adrenaline ba ang tawag dyan? Mamaya-maya yung puno dyan, nabunot na ni Sarah, nalipat na yan doon sa plaza. Kakaiba. Yumakap sa puno. Tingnan mo, tapos may background pa. Ayun, niyakap na naman niya ulit. Sinipa-sipa na naman niya yung baba. Mamaya lalambitin sa sanga yan, tapos kakanta yan ng sabay talon na yun, si Miss Everything. Diba si Miss Everything, gumanon. Ay, nako, sabi ko nga sa inyo, tigil-tigilan nyo yan. Iba na, kakaiba na yan. Yung puno dyan na nahimik, niyayakap ninyo. Diba, kala mo magbibigti. Ay, nako, sabi ko sa inyo. Subaybayan at pakinggan niyo kung anong pinagagawa niya kanina. Nandun yan sa dahon ng bulaklak, pinagbibira-bira niya yung mga dahon. Ngayon, yung puno na naman. Kinakausap yung puno. Ayun, yung reporter naman. Nakita nyo po ang ating vice presidente, kinakausap ang puno ng kahoy. Kakaiba ito, Sarah. Siguro may connection to si Sarah sa sa Biringan. Kakaiba. Baka nangutang sa Biringan to. Sino ba ang presidente dyan sa Biringan? Si Carolina ba? Oy, President Carolina ng Biringan, putangin mo naman si Sarah. Naku, 5 abogado, kailangan 140 million a month. Naku, putang inang yan, mahal. Bilyon ang ginagastos niya. Sabi ko nga sa inyo diba? Pinagbabawal daw ng legal team ni Digong. Ito na, anti-poor. Alam mo, may balak itong legal team ni Digong Pinagbawalan na maging witness ang EJK victims kapag walang ID. Biktima nung mga ang mga mangyayari in the next few days or weeks, specifically po itong sinasabi na kailangan daw ng istriktong panuntunan ng ICC sa pagkilala ng victim applicants. Ito'y kahilingan ng abogado ni Duterte. Exactly what does it mean? Lilimitahan ba yung mga magpa-participate na mga biktima nung mga charges against Duterte? Or is it about the acceptance or admission of evidence? Klaro na ililimita nito yung partisipasyon ng biktima. At dahil
Ganon, no? Ililinaw ko na may tatlong tao or may tatlong parang parties na kaharap ng judges kapag nag-trial. Sanay tayo, prosecution tsaka defense, di ba? Apo. Pero pangatlo, sa ICC, may victims. Yun. Medyo parang hindi pa natin na-imagine siguro ito noon, pero ito yung pinabagit na namin na yung victims, ang pagharap nila sa korte ay para sa kanilang interes. Hihingan sila lagi ng views and concerns. Hindi siya pangalawang prosecutor. Kumbaga, second prosecutor, two versus one. Hindi po ganon. Maaaring may iba din kaming pagkakaiba sa prosecutor. Ang paglalagay ng biktima na separate, hiwalay dun sa... Darius Udon, Miguel, shout out po. Yan, nakita nyo na limitahan daw ang magiging witness. Bakit palilimitahan? Nasa ano na yan, abogado ng EJK victims, kung ilan ang dadalhin nilang witness, hindi yung sila ang nasusunod. Di ba? May maitim na bala kayo Parang kayo na ang masunod ngayon. Abogado lang kayo ni Digong, hindi kayo ang may-ari ng ICC. Tapos ngayon, kailangan kayo ang masunod, limitahan daw ang magiging witness, kailangan with ID daw. Ibahin daw yung ganito, kailangan limit 3 lang, 4 lang, 5 lang. 30,000 na ang patay, di puga kayo. Yung 30,000 na patay, imposible, walang kamag-anak yun. Ano yun? Kamag-anak ni Adan at ni Eva? Na pinanganak lang sa liking kawayan? Ay, si Adan at si Eva sa kawayan galing. Pero yung mga pinatay ni Digong na 30,000, napaka-imposible naman. Kada patay niya may nabibiyak na kawayan, kaya walang kamag-anak, anak sa buho, anong tawag doon? Passport pa lang, ID na yon. Hindi naman makakapunta yan dyan kung walang passport. At hindi pa lulusutin ng immigration ng Pilipinas yan. Kasi tatanungin yan ano bang gagawin mo doon? Saan ka ba pupunta? Anong petsa balik mo? Anong hotel ka? Di ba ganyan ang unang tanong sa immigration? Alam ko maraming OFW na nanonood sa akin. Anong unang tanong sa immigration? Ma'am, patingin ng ID. Ma'am, patingin ng passport. Ma'am, ticket mo. Ilang araw ka doon? Kailan ang alis mo? Kailan ang balik mo? Anong hotel ka? Anong gagawin mo doon? Anong trabaho mo doon? Di ba? Ganon yan sa immigration palibhasa kasi si Harry Roque nakalipad, hindi dumaan ng immigration. Kayo din taga-BI ha. Ang lalaki ng mga kasahod ninyo dyan. Tapos, patanga-tanga kayo. Dapat nga wala ng immigration Kasi dito lang sa Pilipinas, only the Philippines lang may immigration. Papasok ka doon sa yung bilog, gaganon, itaas ang kamay mo, tapos may umiikot-ikot na ganon. Sa ibang bansa, passport lang, selfie ka lang, lusot na. Bakit ang ganda naman ng pamumuno sa kanila? Dito sa Pilipinas, napakahigpit ng immigration, pero palpak pa rin. Di ba? Yun pa lang, hindi ka basta-bastang makalabas ng Pilipinas kung hindi ka marunong sumagot sa immigration. Tapos sasabihin ninyo, kailangan with ID. Tanga-tanga ata itong Nicholas Kaufman na abogado ni Duterte. Kailangan daw ng ID ng witness. Hindi makakalipad mula Pilipinas yan papuntang dahig. Kasi nga, pag pumunta ka ng dahig, kailangan mo ng visa. Hindi ka makakalipad doon kung 100 kayo dyan na magiging witness, kung hindi ka aprubahan ng visa, ng immigration, hindi ka rin makakalipad. Doon pa lang pag alis mo ng Pilipinas, kailangan mo na ng visa. Kailangan pa bang i-memorize yan, Nicholas? Kailangan pa ba ng ID yan? Hindi ka basta-basta makapunta ng dahig. Diba? Passport ID na yun. Mga buang sila. Di ba, Ma'am Joy? At saka higit sa lahat, ang dahig, ang Netherlands, hindi yan katulad na pupunta ka lang ng Hong Kong, papunta ka lang Singapore na walang visa. May visa po ang dahig. Doon pa lang sa visa, hindi ka papayagan kung bulakbul ka. Hindi ka makaka-approvean sa visa kung wala kang saktong dokumento at sapat na ebidensya na hawak mo na, magiging witness ka dyan. Akala ninyo madali yung kumuha ng visa? Utot. Meron pa nga, magsiseminar ka pa. Pagka next week ang lipad mo, ngayong buwan na to, magsiseminar ka pa. Yun ang katotohanan. Tigil-tigilan nyo nga ako, gagawin nyo pang bobo yung mga Pilipino. Palibhasa, magaling kayo mag-English. Ang tanong, nandun ba kayo nung pinatay ni Digong yung 30,000? Hindi porket abogado kayo at maragaling kayo mag-English, taga-Netherlands kayo, kayo lang malakas. Yeah? Magaling lang kayo mag-English pero hindi namin maintindihan kasi ang water is water, hindi water. Yeah? Ang water sa amin may R. Yung water sa inyo wala. I want to drink water. Sa amin, I want to drink water. Ganon. Yeah? Hindi porket magaling kayo mag-English na kulang-kulang naman yung letra ninyo. Diba? Ako nagagalit ako sa mga buisit na to.
kampo daw ni Duterte nag-aapila daw na ilimit daw ang EJK victims, kailangan daw ng ID. Pag-apply ka pa nga lang ng visa dyan papuntang Netherlands, mahirap na. Kailangan pa nga ng kumpleto ka dokumento. Tapos sasabihin, ngayon nga, walang ID, hindi pwede mag-witness. Ano, akala mo sa amin, mapakulong ba si Digong kung bobo kami mga Pilipino? DDS lang ang bobo na sumuporta sa kanya. Kita na ninyong nakakulong kasi kriminal, sinusuportahan pa at sinasabi pang santo si Digong. Mga DDS lang ang bobo. Naniniwala na si Digong inosente. Meron bang inosenteng nakakulong? Once nakakulong, ibig sabihin kriminal. May ginawang masama, may ginawang hindi maganda at may ginawang mali. Kaya sa inaristo, kaya kinulong. DDS lang naniniwala at ginawang santo si Digong. Di ba? Speaking of Digong, mga kababayan, nako, eto na. Tapos na tayo dyan. Tapos na tayo dyan sa limita-limita. May balak palang maitim na balak pala itong ano. Alam mo, yung abogado ni Digong, ginawang bobo yung mga witness ng ano eh. Ginawang bobo yung witness ng mga pinatay ni Digong. Hindi, ito lang ha, Nicholas Kaufman, kung sino man nanood sa aking DDS ngayon na, hindi po porket mga binaril ay mahihirap, wala ng utak. Tandaan mo, Nicholas, pag napunta ka ng Pilipinas, mawawala ka dito kasi hindi ka nakakaintindi ng Tagalog at Bisaya. Di ba? Diyan sa Netherlands, mag-Dutch kayo, mag-English kayo, nagkakaintindihan kayo. Punta ka ng Pilipinas, kung makakaintindi ka ba sa salita namin, di ba mawawala ka dito? Hindi porket abogado ka dyan sa ICC ay magaling ka na. Punta ka ng Pilipinas, bisayain kita, tignan natin kung saan ka mapadpad. Kung lalabas ba yung katalinuhan mo. Yeah? Hindi porket Bisaya, hindi porket mahirap yung pinatay ni Digong na adik or biktima sa war on drugs niya, ay mga bobo na. Hindi porket walang pera ay bobo. Kadalasan naman sa mga mayayaman, kaya lang naman yan sila naging valedictorian at salutatorian dahil sa nag-project ng aircon. Di ba? Nagbigay lang ng electric fan. Di ba? So ito na mga kababayan. Dito tayo. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay si Digong. Sangkot pala sa droga. Lord of drug lords pala si Digong. Nako, ito ang patunay mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin